Biglang tumalikod si Gaston at muling nagsalita. Hindi ko alam kung anong dahilan mo sa lahat ng to. Sana lang hawak mo pa ang sitwasyon. Dahil kagaya ng sinabi ko sa'yo, hindi ako natatakot at mas lalong hindi ako mamimingming patayin ka. Kahit magsama-sama kayo ng hari ng 4 na dome. Hindi kayo uubra. Wika ni Gaston. Para sa ikabubuti ng lahat ang ginagawa ko. At huwag kang mag-alala, Gaston. Hindi ko rin naising ilagay sa alanganin ang balanse ng mundo. Magtiwala ka lang. Matapos ng pag-uusap, kagad nang sumakay sa Minokawa si Gaston at umalis. Nakahinga ng maluwag si Orok. Alam nito ang totoong kakayahan ni Gaston dahil maging siya ay kamuntikang mamatay nang minsang makaengkwentro ang mandirigmang albularyo. Kaunting pagbabalik tanaw, si Orok ang may kagagawan ng paglabas ng zaratan na nakasagupa ni Gaston at Haring Ragon ng mga diwata nang matalo nila ito at napasunod. Matapos ang laban sa zaratan, hinanap nito ang may kagagawan. Natagpuan si Orok. Binato niya ito ng sibat at maswerteng nakaligtas ang munting nilalang. Inawat na ito ni Haring Ragon dahil wala ring saysay kung papatayin niya si Orok ng mga sandaling iyon. Natapos na nila ang kanilang misyon. Balik tayo sa kwento. Muling pinagbasdan ni Orok ang kapatagan at sa kabila ng mga banta ni Gaston, itutuloy pa din ito ang kanyang mga balak. Dali-dali itong nagtungo sa dome ng mga balaw dahil sa lahat ng mga teritoryo, ito ang labis na naapektuhan ng nangyayaring kaguluhan. Pagkarating sa lugar, kagad nitong tinungo si Haring Balaw. Pagbati, Haring Balaw. Mukhang malubha na ang kalagayan ng iyong teritoryo. Wika ni Orok. Tama ka, Orok. Ito ay dahil sa mga tikbalang. Hinarangan nila ang daloy ng ilog papunta dito. Kaya naman nahihirapan kami sa pagpapatubo ng aming mga pananim. Inikot ni Orok ang tingin sa paligid. Nakita ang sinasabi ng hari. Para sa kanya, isa itong pagkakataon upang isagawa ang susunod niyang plano. Kung nakikita mong nahihirapan ang iyong nasasakupan, bakit hindi mo paharapin ang hari ng mga tikbalang sa digmaan? Wika ni Orok. Hindi ko pwedeng pangunahan ang digbaang ito. Dahil ayokong isipin ng ibang mga pinuno na pinatulan ko ang walang katuturang pangahamon ng mga tikbalang. Tugon ni Haring Balaw. Hindi naman sa digmaan kamahalan. Paniguradong may isip kang paraan para matapos ang kaguluhang ito. Kagaya ng pakikipagkasundo. Pero alam kong hindi mo gagawin yon. O hindi kaya, hamunin mo siya sa isang labanan. Kayong dalawa lang, walang makikisali. Bigla namang napalingon ang hari kay Orok. Magandang naisip mo, Orok. Ngayon din, magpapatid ako ng mensahe sa mga tikbalang. Wika ng hari. Kagad din itong nag-utos ng mensahero upang ipatid sa hari ng tikbalang ang kanyang paghamon. Ano ang iyong sinabi? Hinahamon ako sa isang labanan ng inyong hari. Nababaliw na ba siya? Pero sige, kung ito ang gusto ng Haring Balaw, tinatanggap ko ang kanyang hamon. Tugon ng Haring Tikbalang. Nang makarating kay Haring Balaw ang mensahe ng pagtanggap, kagad itong naganda upang pumunta sa kabilang teritoryo. Pagkarating doon, nakita nitong nag-aantay ang hari ng mga tikbalang. Nakahanda na din ang lugar kung saan sila maglalaban.
Maligayang pagdating sa aking karian. Ano ang tumulak sa iyo para amunin ako sa isang mano-manong labanan, Haring Balaw? Wika ng hari ng mga tikbalang. Ang dahilan ng paghamon ko sa iyo ay para buksan ang daluyan ng tubig papunta sa aking teritoryo. Ginagawa ko ito para sa aking nasasakupan. Tugon ng hari. Paano kung ayaw kong pumayag sa gusto mong mangyari? Wika ni Haring Tikbalang. Kung ganon, ikaw ang magtalaga ng kondisyon. Tumawa ng malakas ang Haring Tikbalang. Sigurado ka bang ako ang pagtatalagahin mo ng mga kondisyon? Baka hindi mo magustuhan. Tanong ng Haring Tikbalang. Sabihin mo, anong gusto mong mangyari? Handa kong tumalima sa mga kondisyon mo sa magaganap na labanan. Tugon ni Haring Balaw. Kapag nanalo ka sa laban, bubuksan ko ang daluyan ng tubig. Pero sa oras na matalo ka, mapapasailalim ng aking pamumuno ang iyong teritoryo. Kung tutusin, wala kang lugi doon. Wika ng Haring Tikbalang. Nakikita ni Urok ang nangyayari. Inaantay nito ang isasagot ng hari ng mga balaw. Walang problema. Pumapayag ako. Napatayo ang Haring Tikbalang sa kinauupuan. Nang sabihin nito ni Haring Balaw, hindi nito akalaing magpapakumbaba ng ganon ang dating mapagmataas at dakilang hari. Sigurado ka? Hindi ka natututol? Parang naninibago ako sa iyo, Haring Balaw. Hindi na ikaw ang dating mapagmataas at mayabang na hari ng Hilagang Dome. Wika ng Haring Tikbalang habang bumababa sa kanyang trono. Oo, dahil handa kong isakripisyo ang lahat para sa akin nasasakupan. Hindi ako naging hari para tingalain at katakutan ng mga nasa paligid ko. Nailagay ako sa pwestong ito dahil kailangan kong maging ehemplo sa susunod na henerasyon. Kung sakaling mamatay man ako, may maiiwan akong legasiya sa mga mas nakakabata sa akin. Bagyang napahinto ang Haring Tikbalang sa kanyang paglalakad. Pinagmasdan nito ang mga kasamahan ng Haring Balaw. Nanghihina na ang mga ito at halos hindi na makatagal sa tindi ng sikat ng araw. Dinampot ng Haring Balaw ang kanyang maso. Naglakad papunta sa kinakatayuan ng Haring Tikbalang. Ngunit nang makalapit ito, biglang binitawan ng Haring Tikbalang ang kanyang sandata. Anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Paano kung sinugod kita? Bakit mo binitawan ang iyong sandata? Tanong ni Haring Balaw. Tignan mo ang itsura ng mga kalahi mo. Sa palagay mo, mapapakinabangan ba sila kung sakaling manalo ako? Patuloyin mo sila sa aking karian at ipaghanda ng makakain. Nagulat ang hari ng mga balaw sa sinabi ng Haring Tikbalang. Hindi nito akalain na ganon ang kakalabasan ng kanilang pagtatagpo. Anong ibig mong sabihin, Haring Tikbalang? Anong palabas ang ginagawa mo? Tanong ni Haring Balaw. Huwag ka na masyadong magtanong. Sundin mo na lang ang sinabi ko. Mamaya natin ituloy ang laban kapag busog na at nakapagpahinga kayo ng mga kasamahan mo. Tinignan ni Haring Balaw ang kanyang mga nasasakupan. Kitang-kita sa mga ito ang pagod at panghihina. Pero nagdadalawang isip ito.
sa pag-aakalang patibong lang ang ihahain sa kanila ng tusong tikbalang. Hindi ako susunod sa sinasabi mo. Kung makikipagduelo ka, bilisan mo na. Nang matapos na ang lahat ng ito. Muling tumawa ng malakas ang Haring Tikbalang, sabay dampot ng isang prutas mula sa mesa. Huwag kang mag-alala. Walang lason ang mga pagkain ito. Kung yon ang nasa isip mo, pasensya na. Hindi ako kasing walang konsensya ng Haring Sentor. Ano? Tutunganga ka na lang ba? Matutusta na ang mga utak ng kasamahan mo. Muling wika ng Haring Tikbalang. Kagad namang pinapasok ng mga kawal nito ang kasamahan ni Haring Balaw. Naupo sa mesa at mismong si Haring Tikbalang pa ang nanguna sa pagkain. Kinagat nito ang hawak na prutas bilang patunay na walang lason ang mga pagkain na kahain. Masayang nagkainan ang mga balaw at tikbalang. Matapos ang salo-salo, muling nag-usap ang dalawang hari. Ngayong tapos nang kumain ang aking mga kasamahan, itutuloy na ba natin ang laban? Tanong ng Haring Balaw. Ngunit isang malakas na hikab lang ang itinugon ng Haring Tikbalang. Inaantok ako. Kung gusto mo pa ding makipaglaro, bakit hindi ka pumili dyan sa mga kawal ko? Sila na muna ang pagtiyagaan mo. Matutulog ako. Kawal, sirain niyo ang trangkahang pumipigil sa daloy ng ilog papuntang Hilaga. Nanlaki ang mga mata ni Haring Balaw sa sinabi nito. Hindi siya makapaniwala na gagawin ito ng haring nagdanais kumawala sa pagkakalipin. Iniinsulto mo ba ang pagiging hari ko, Tikbalang? Tanong ni Haring Balaw. Bahala ka kung ano ang gusto mong isipin. Pero naibigay ko na ang pasya ko. At wala ka nang magagawa dahil hindi ko na ito babaguhin pa. Ngayon, kung mali ang pagkakaunawa mo sa ginawa ko, hindi ko na problema ang bagay na yun. Tugon ni Haring Tikbalang. Matapos ay kagad na itong umalis. Naiwan ang Haring Balaw na nagtataka sa naging kilos nito. Haring Tikbalang, aaminin ko. Pinahanga mo ko sa ginawa mo. At dahil dyan, nakuha mo ang respeto naming mga balaw. Simula ngayon, hindi na alipin ang tingin ko sa lahi mo kung hindi isang marangal at karapat-dapat na hari. Sa kabilang banda naman, patuloy lang na pinapanood ni Urok ang nangyayari. Natutuwa ito sa naging resulta ng ginawang pang-uudyok. Ngayon naman, tignan natin kung ano ang mangyayari kay Bungisngis at Sentor. Wika ni Urok. Dali-dali itong nagtungo sa karian ng mga sentor. At saktong nadatna nitong naghahanda ang mga kawal para sa digmaan. Maging ang mga kagamitang pandigma, nakalatag na din sa kanilang bulwagan. Ang mga kawal ay nag-aantay lang ng utos mula sa hari. Dali-daling nilapitan ni Urok si Haring Sentor at kinausap. Kamahalan, may dala akong mensahe mula sa Haring Bungisngis. Wika ni Urok. Napatigil ang hari at hinarap ito. Anong mensaheng yon, kutong lupa? Nagmamadali ako, kaya siguraduhin mong hindi masasayang ang oras ko. Tugon ng Haring Sentor. Si Haring Bungisngis nagbabalak na sumugod sa iyong karian. Kaya ipinapayo ko na manatili kayo sa iyong dome. Alam niyo naman ang kanilang ugali.
Kung sakaling kumilos kayo, walang magtatanggol sa kaharian. At siguradong walang matitirang buhay sa lahat ng madadatnan nila. Siguradong sisirain nila. Wika ni Urok. Nagbigay ng utos si Haring Sentor sa kanyang mga kawal. Magsinto kayo. Walang aalis ng kaharian. May nakarating sa aking ulat. Papasugod ang mga bungisngis, kaya pagtibayin niyo ang depensa. Wika ng hari. Lingid sa kaalaman nitong umalis na si Urok. Ang sunod nitong pinuntahan, ang teritoryo ng mga bungisngis. Pagkarating doon, nakita niyang nagsasayahan ang mga ito. Hinanap ni Urok ang hari. Nang matagpuan, hindi na nag-aksaya ng panahon. Haring Bungisngis, patawad kung puputulin ko ang kasiyahan. Pero napadaan ako sa dome ng Haring Sentor. Kasalukuyan silang naghahandaan sa pagsalakay. At narinig ko, kayo ang balak nilang sugulin. Nanlaki ang mga mata ng hari. Kagad pinahinto ang mga tugtog. Magsipaganda kayo. Sasala kayo mga sentor. Isuot niyo ang inyong mga baluti. Utos ng hari. Muli namang sumingit si Urok. Kamahalan, hindi po magandang antayin ang pagsalakay ng mga sentor. Ang inyo pong kaharian, napapaligiran ng matataas na bundok. Malaking lamang sa mga sentor kung hahayaan nyo silang sumalakay. Lalo pat mahusay sila sa paggamit ng pana at sibat. Napaisip si Haring Bungisngis sa sinabi ni Urok. Kung ganon, ano ang maaari kong gawin? Tanong ng hari. Iminumungkahi ko na unahan nyo sila. Hindi nila inaasahan ang pagsalakay nyo. Dahil noon pa man, hindi kayo nagsasagawa ng pananalakay kahit kanino man sa 4 na dome. Wika ni Urok. Tama ang sinabi mo, Rock. Kung mauna sila sa pagsalakay, siguradong mauubos sa mga bungisgis. Mga kasama, magsipaganda kayo. Kagad namang sinunod na mga kawal ang utos ng Haring Bungisngis. Matapos ay nagmarcha ang mga ito papunta sa kaharian ng mga sentor. Mabilis na umalis si Urok. At kagaya ng una, nanatili siya sa mataas na lugar upang panoorin ang mangyayari sa dalawang magbabanggang angkan. Maya-maya pa, natanaw na nito ang pangkat ng mga bungisngis. Ramdam niya ang pagyanig sa lupa dahil sa lakas ng pagpadyak ng mga ito. Nang matanaw ng mga sentor ang pangkat ng kalaban, kagad silang nagsipag-umang ng pana. Ngunit hindi sila nagpakawala ng palaso hanggat hindi nakakalapit ang mga bungisngis. Walang magpapakawala ng palaso hanggat hindi ko'y pinag-uutos. Nais kong makausap ang Haring Bungisngis. Wika ni Haring Sentor. Ilang sandali pa ay naglapit na ang dalawang hari. Sinubukang kausapin ni Haring Sentor ang hari ng mga bungisngis. Ngunit pinangunahan na ito ng galit. Laking gulat ng Haring Sentor nang bigla siyang hambalusin ito. Anong problema, Haring Bungisngis? Bakit kayo napasugod? At ano ang kasalanan namin sa inyo? Tanong ng Haring Sentor habang sinasangga ang atake ng Haring Bungisngis. Sumenyas din itong huwag magpakawala ng mga palaso. Hindi ba't ikaw dapat ang tanungin ko ng bagay na yan? Anong ginawa namin sa inyo? Bakit kayo naghahandang sumalakay? Biglang itinulak ni Haring Sentor ang hari ng mga bungisngis. Mukhang may hindi pagkakaunawaan dito, Haring Bungisngis.
Wala kaming balak salakahin kayo. Sinong tampalasan na nagsabi sa inyo? Tanong ng Haring Sentor. Bigla namang natigilan ang Haring Bungisngis. Pilit nitong inaalala kung sino ang nakapaghatid sa kanya ng mensahe. Hindi na mahalaga kung sino ang nagbigay sa akin ng mensahe. Ang importante, kailangan na natin itong tuldukan upang maitanghal na kung sino ang nararapat na maging hari sa 4 na dome. Biglang tumawa ng malakas si Haring Sentor at muling nagsalita. Malinaw na ngayon kung ano ang iyong totoong pakay. Isa ka din pala sa mga naghahangad na maging hari ng lugar na ito. Pasensya na, pero wala akong balak na magpasailalim sa iyong pamumuno. Wika ni Haring Sentor. Hindi ba ito din ang gusto nyo noon? Ang mapa sa inyo ang pamumuno ng lahat ng kaharian. Ngayon ito na ang pagkakataon natin para magkaalaman kung sino ang talagang karapat dapat na maging pinuno. Napailing si Haring Sentor. Ibinaba ang kanyang mga sandata. Inutusan ang mga kawal na itabi ang pana. Walang patutunguhan ng digmaang ito. Kung gusto mong pamunuan ng 4 na dome, o sige, walang pumipigil sa'yo. Pero huwag kang magkakamaling galawin ang aking kaharian dahil sisiguraduhin ko na walang matitira sa angkan mo. Pagbabanta ni Haring Sentor, matapos ay kagad na itong lumakad palayo sa pangkat ng Haring Bungisngis. Pumasok ito sa kanyang palasyo, sinarado ang mga trangkahan. Bumalik ka dito. Iniinsulto mo ba ako, Sentor? Bumalik ka dito. Harapin mo ako! Wika ni Haring Bungisngis. Hindi na sumagot pa ang Haring Sentor. Pinanood na lang niya kung ano ang susunod na gagawin ng mga kalaban. Nanatili din si Orok sa lugar upang tignan kung ano ang mangyayari, kung gaano kahaba ang pasensya ng mga sentor laban sa makulit na mga bungisngis. Lumipas ang ilang araw. Naroon pa rin ang mga ito. Nagtayo pa ng tolda ang ilan at doon piniling mamalagi habang hindi ipinag-uutos ng kanilang hari ang pag-alis. Sa kabilang dako, hindi pa rin lumalabas si Haring Sentor. Patuloy lang nitong pinapanood mula sa kanyang tore ang ginagawa ng mga kalaban. Konting opinyon sa akin, sobra akong kinilabutan sa paglabas ni Gaston. Lalo na nung umentrada yung Minokawa, saka nabanggit yung si Haring Ragon mula sa mga diwata. Konektado yung kwento eh. Ito yung pinaka-iniiwasan ng lahat, yung madamay yung kaharian ng mga diwata. Pero tignan natin kung ano nga ba ang plano ng makulit na nilalang na si Orok.